Muling nagbabala ang pamunuan ng Isabela Police Provincial Office o IPPO sa mga individual na nagsasagawa ng bomb threats na hindi ito biro at isa-isang seryosong aksyon na may kaukulang kaso at kaparusahan sa ilalim ng Presidential Decree 1727. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Scarlett Topinio, ang tagapagsalita ng Isabela Police Provincial Office, sinabi niya na ikinalulungkot nila ang paulit-ulit na insidente ng bomb threats sa malalaking eskwelahan sa Isabela. Anya bagamat nagkaroon ng pagkakataon na magkakasunod ang naitalang ulat o pagbabanta dahil sa bomb threat, ay sinisikap pa rin ng IPPO na matugunan at matukoy kung sino ang utak sa naturang mga insidente sa pakikipagtulungan sa PECU. Sa ngayon, puspusan ang ginagawa nilang symposium sa mga eskwelahan para magbigay ng kaalaman sa mga mag-aaral sa mga dapat at hindi dapat gawin sa mga insidente ng bomb threat. Sa katunayan ay may schedule na ngayong araw sa bayan ng Kabagan. Sa ngayon, wala pang natutukoy na suspect ang IPPO sa mga nagpapadala ng bomb threat dahil kadalasan ng mga suspect ay gumagamit ng dummy o fake accounts. Para sa karagdagang seguridad, plano ng IPPO na hingi ng tulong ng mga BPATs, gayon din na imungkahi ang pagdaragdag ng mga CCTV camera. Hinikayat din niya ang pamunuan ng eskwelahan na magkaroon ng pagpupulong sa kanilang matauhan o mga personnel para matukoy o matugunan ang ganitong mga pangyayari, lalo at karamihan sa mga gumagawa nito ay may concern o hinanakit sa mga guro o mismong eskwelahan. Ganitong bahagi ng pahayag ni Police Captain Scarlett Topinio. Siguro sila ng mga conference or meetings para papag-usapan kung ano po ba kung paano po ba nila i-address itong ganito sa mga school, Ma'am Angelica. Kasi kung papansinin po natin, Ma'am Angelica, yung pong mga mensahe na naipapadala through messenger gamit po ng ibang account at ina-address po nila sa school, makikita ko kasi natin na yung mga parang may mga issues po sila, may mga concern po sila